Magandang hapon, ito po ang ating latest update ukol po dito sa Tropical Depression Jacinto. Kanina nga pong alas 3 ng hapon, huli po nating namataan si Tropical Depression Jacinto sa layong 505 kilometers sa kanluran ng Cubi Point, Subic Bay, Zambales. Ito po ngayon ay may taglay na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at bugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon din po ay kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour na bahagya pong humina compared po nung kaninang umaga. Sa ngayon kahit malayo po ito si Jacinto sa ating kalupaan ay yung extension po ng kanyang kaulapan or yung trough po nitong si TD Jacinto ay patuloy pa rin pong nagdadala ng maulap at maulang panahon dito po sa may Ilocos Region, sa may Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Zambales at Bataan. Ito din pong si TD Jacinto ay pinapalakas ang southwest monsoon o habagat at ito po'y magdadala ng mga maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa may Western Visayas at sa Negros Island Region. Kaya para sa ating mga kababayan dyan, sa mga nabanggit na lugar ay mag-ingat po tayo sa posibilidad ng flash floods at landslides, lalong-lalo na during moderate to at times heavy rains. Ito naman po ang track and intensity forecast ni Tropical Depression Jacinto. Sa ngayon, nandito na nga po siya malapit sa border ng ating Philippine Area of Responsibility at ang ating forecast po ay magpapatuloy siya bilang isang tropical depression hanggang bukas po yan ng Friday. Pero makakalabas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Pero yung epekto nito sa habagat ay magpapatuloy pa rin po over the weekend. Samantala, by Saturday po ay posible pong mag-upgrade bilang isang tropical storm o mas lumakas itong si TD Jacinto bilang isang tropical storm category before po siya mag-landfall posible po dyan sa may northern or central Vietnam area. Sa ngayon, wala po tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga po malayo po itong si TD Jacinto sa ating kalupaan. Ngunit nga po, ito po'y nagpapalakas sa habagat, kaya posible po ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan dito sa Palawan, dito din po sa may Occidental Mindoro, Antique, at sa may Negros Occidental. At ang 50 to 100 millimeters po, posible po yan na pwede po nating tingnan bilang 4 hanggang 8 timba ng tubig na ibinuhos po sa isang 1 meter square na area in the span po of 24 hours. So kung ganun man, kung nasa urbanized areas tayo o malapit po tayo sa mga rivers, ay posible pong tumaas ang ating level ng tubig. At para naman po doon po sa mga bulubunduking lugar, posible din po ang mga landslides kung meron po tayong ganito na level ng tubig. Bukas naman ay mas magle-lessen po ang epekto ng habagat dito sa may Western Visayas at sa may Negros Island Region, kaya't ang 50 to 100 millimeters na lang po ay dito sa Palawan at Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan dyan. Ito naman po ang makakaranas ng bugso ng hangin dahil po sa habagat na pinalakas ni TD Jacinto. Ngayon po hanggang bukas, posible po makaranas ng mga bugso-bugsong hangin dito sa Batanes, sa may Babuyan Islands, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, pati na rin po sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Dinagat Islands at sa Camiguin. Pero sa Sabado naman po, magpapatuloy pa rin po yung mga bugso-bugsong hangin dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Lubang Island at sa Romblon at sa Palawan. Ito naman po ang ating sea conditions. Wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit maalon po ang i-expect ng ating mga kababayan dito sa western section ng ating bansa. Particular na po, moderate to rough o katamtaman hanggang maalon ang may experience ng ating manlalayag dito sa may western section ng Luzon, Visayas, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon na maaring umabot po ng 3.5 meters dito sa Northern Luzon at ito naman po ay mga 3.1 meters po na posible po nating ihalin tulad po sa
higit po sa isang building po yun na, or higit sa isang gusali po na height yung ating mga pag-alon. Kaya para po sa mga maliliit na sasakyang pandagat, inaabisuhan po natin na wag po muna silang maglayag para po sa kanilang safety. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, slight to moderate naman po tayo. Ito naman po ang magiging panahon natin bukas. Asahan pa rin po na magpapatuloy ang maulap at maulang panahon sa western sections ng ating bansa. Ngunit sa eastern sections naman, kabilang na din po dyan ang Metro Manila. Asahan po natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap po ang ating panahon na may mataas na tsansa ng isolated o localized thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa banta nitong mga thunderstorms, mga biglaan po mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Ito po ang ating mga agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo sa Visayas, Palawan at sa Mindanao, kung saan buong Visayas po ang maaaring makaranas nitong maulap at maulang panahon. So makulimlim po tayo dyan bukas dahil pa rin po sa southwest monsoon o habagat, pati na rin dito sa may Palawan area. Pero sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan po natin, mas maaliwalas naman po ang ating panahon pero mataas din po yung tsansa ng localized thunderstorm sa hapon. Ito po ang ating mga agwat ng temperatura. Para po sa Metro Manila, ang araw ay lulubog mamayang 6:10 p.m. at bukas naman ay ito'y sisikat ng 5:44 a.m. Maaari lamang pong i-follow ang mga social media pages ng Pag-asa para po maging updated tayo sa lagay ng panahon. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang website ng Pag-asa, pag-asa.dost.gov.ph. At yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Muli, ito si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.